Di alam ni Hari Sultan kung saan magsisimula sa video na ito dahil galit siya at naunawaan niyang bilang grupo, hindi pa tayo sapat ang galit. May mga tao na mas galit kaysa sa iba. Pero may mga tao rin na mas tulog kaysa sa iba. Sa UK, araw-gabi may protesta. Sa Australia, halos tuwing weekend may protesta ang mga patriot. Lalong lumalala ang sitwasyon. May mga nakakabahalang video akong gustong ipakita. Hindi ko alam kung saan magsisimula, kaya dito na lang. Tignan niyo ang lalaking ito. Ano ang makukuha mo mula sa lakas at mula sa mga kabayo? Na ikaw ay maghahasik ng takot. Ikaw ay maghahasik ng takot. Kaya siya tumatawa. Oo, ipapakita ko sa iyo ang epekto ng kanyang mga salita. Ang mga taong ito ay hayagang nagyayabang at pinoprotektahan pa ng gobyerno. Sabi ko nga, hindi pa tayo sapat na galit. Kaya tuloy-tuloy pa rin ito. Sinabi sa atin na ito ng bagong normal. Ito na ang bagong normal na dapat nating tanggapin. Matatakot at mateterrorize mo ang adu Allah. Ha? Ang mga kaaway ni Allah at ang inyong mga kaaway. Gagawin ko, subhanallah, ilalagay ko ang takot sa puso ng kaaway. Kaya ilalagay ko sa puso ng mga hindi naniniwala ang takot, ru'ab. Fadribu fawqa al-anaqi. Tamaan ninyo sila sa itaas ng leg. Ipapaliwanag ito. Magiging malinaw sa iyo lahat pagkatapos ng video. Wadribu minhum kulla banan. At putulin ninyo ang mga daliri nila. Bakit daliri? Dahil hindi na sila lalaban. Ginagawa mo silang hindi makalaban sa napakatalinong paraan. Pinuputol mo ang kamay. Ta. Pinuputol ang kamay. Ta. Bakit ba nahuhumaling ang iba sa pagputol ng ulo? Oo. Nakita na natin lahat yung mga video ng ISIS kung saan pinuputulan nila ng ulo ang mga tao. Pinapapugot pa nila ng ang mga bata sa kanilang mga biktima. Nangyayari na ito ngayon sa mga kalsada ng ating mga lungsod sa kanluran. May bagong nakakakilabot na video mula Belfast, Northern Ireland, UK. Hindi ko mapapatugtog ang buong video, pero nasa description ang mga link. Itong lalaking Aprikano, hindi ko alam kung Sudanese o Somali siya. Naghihintay pa kami ng dagdag na impormasyon. Nakaupo siya sa ibabaw ng lalaking Irish, isang puti. Sa palagay ko, Irish siya dahil puti siya. At sinubukan niyang pugutan ito ng ulo. Literal na pugutan ng ulo. Sumisigaw siya sa pagmamakaawa para sa buhay niya, tulad ng nakikita mo. Tulad ng sabi ko, hindi ko maipapakita ang video, kaya natakot ang ibang nakakita. Sumigaw din sila. Tumutulong sila pero siya ay sumisigaw lang sa hindi ko alam na wika. At sa huli, may mga taong dumating. Nayalis nilang umatake sa ibabaw niya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpalu sa ulo nito. At sa wakas, natanggal siya. Pagkatapos ay dumating ang isang pulis sa dulo. Gaya na nakikita mo, dumating agad ang pulis doon at pagkatapos, hinuli niya sila. Halos hindi nakaligtas yung lalaki sa pag-atake. Sinusubukan niyang pugutan siya ng ulo. Oo, eksaktong gaya ng itinuturo ni Muhammad Hijab. Tamaan mo sila sa leeg, putulin mo. Hindi ito hiwalay na insidente. Alam niyo ba ang nangyari kay Rhiannon White at Wayne Bradhurst? Bakit parang walang magawa ang kanluran? Ipapakita ko ito. Ang asawa at mga anak ng bagong leader ng Islamic State, ISIS ng Somalia, ay nakatira sa Slough sa pabahay ng gobyerno. Pinayayaman ng taong ito ang Slough, London. Sa totoo lang, basurang lugar din ang Slough. Nakita ko na. Walang dapat ipagmalaki dahil niloloko lang kayo. Walang saysay ang inyong protesta. Sa totoo lang, alam kong nagkagulo ang mga nagprotesta para kay Henry Nowak sa Southampton. Isang linggo pa lang ang lumipas. Nagbigay na agad sila ng hatol. Yata pinakamahabang sentensya sa naghagis ng cone sa pulis. 2.5 taon. 2.5 taon para lang sa paghagis ng cone. Di ko yon hinihikayat. Naalala mo ba yung magkapatid sa Manchester? Pareho silang nahuli sa video na nanununtok, pero yung isa, di pa napatunayang nagkasala. Bakit? Dahil may mga Muslim sa hurado. Hindi nila kayang ideklarang nagkasala siya. Isa sa kanila, hindi nila kayang ideklarang nagkasala yung isa sa magkapatid. At yung isa pang kapatid, hindi pa rin nasentensiyahan hanggang ngayon. Halos 2 taon na ang lumipas. Dito mga puti, sa isang linggo lang, may hatol na agad ng 2 taon at kalahati. Ganito ang nangyayari sa mga kalsada natin.
Linggo-linggo, nangyayari ito. Hindi ko alam. Baka ang kanluran ay isa ng bigong lipunan ngayon. Isa itong bigong lipunan. Isa ito, hindi ko alam. Tignan mo to. Tignan mo lang to. Tignan mo to. Nakaupo sa ibabaw. Hinahawakan niya. Hinawakan niya ang buhok niya, naipuesto na at malapit ng putulin ng ulo niya. Magandang meme yan. Kasangkapan ng naghaharing uri at ng karaniwang tao. Ideolohiya ng ISIS at mga pagpugot ng ulo sa kalsada ng Belfast. Halos kahit saan. Tingnan mo. Sa tingin mo ba mahirap alisin ang lahat ng ito at magdala ng kapayapaan sa kalsada? Hulaan niyo mga Aussie, nangyayari rin ito sa Australia. May napanood akong isa pang nakakatakot na video. Handa na ba kayo? Sa tingin ko sa Miranda, Melbourne. Hindi ko ulit may papakita ang video. Ipapakit ako na lang ang ilang bahagi nito. Kaya ito ay isang puting 16 anyos na lalaki. Siya si Declan. Isang grupo ng mga Sudanese na lalaki ang pumasok sa bahay nila sa Miranda, pinagsasaksak at binugbog siya, gaya na nakikita ninyo. Tingnan nyo, paulit-ulit siyang sinaksak. Pinalo siya ng maraming beses gamit ang mapurol na bagay. At yung taong nagvi-video, isipin mo na lang. Isipin mo kung anong klaseng lipunan ang ginagalawan natin. Hindi ko kilala kung sino ang taong ito. Baka kapatid o kamag-anak niya. Siya ang nagvi-video. Kinukunan niya ng video ang mahal niya sa buhay habang sinasaksak at binubugbog hanggang mamatay sa harap mismo ng mga mata niya. At hindi niya mapigilan o mapatigil ang gumagawa nito. Hindi niya kaya. Itinago rin ito ng gobyerno, gaya ng pagkatakip nila sa pagpatay kay Henry Nowak. Matagal na itong nangyari. Paano natin nalaman? Nangyari rin ito noong 2025. Ang hayop ay kasali rin, isa sa mga African na mamamatay tao ni Declan ay pinalaya. Namatay siya dahil sa 66 blunt force injuries at 56 saksak. Hindi ko maipapakita ang video. Tingnan mo. Nagsusumamo siya para mabuhay. Binalikan at binugbog pa siya. Hindi ko maisip ang ganitong takot. Mga kaibigan, okay, ilan sa atin ay sapat ng edad para maalala kahit nung kasagsagan ng ating mga labanan ng mga sindikato, nung ang mga magkaribal na gang ay naglalaban-laban. Yung Italian mob na meron tayo sa Melbourne o ang mundong kriminal. Kahit noon, hindi sila pumapasok sa mga bahay ng tao. Pupunta lang sila, gagawa ng drive-by shooting para magpadala ng mensahe. Kahit gusto nilang tamaan ang isang tao, kahit gusto nilang patayin ang isang miyembro ng gang, maghihintay sila na lumabas yung kalaban sa bahay nila at doon nila babarilin sa labas. Halos hindi sila pumapasok sa loob. Pero dahil dinala natin ang kulturang ito, mga Sudanese, mga Somali, pasensya na, hindi ko alam. Responsibilidad ng komunidad na ayusin ang mga problema nila. Dapat kumilos ang mabubuti laban sa mga pasaway dahil hindi pwedeng magpatuloy ito. Kaya hayaan mo akong magbasa at tapusin ito. Kaya isa sa mga pumatay sa kanya ay pinalaya dahil masyado daw siyang bata para managot sa pagpatay. Pero sapat ng edad niya para pumatay. Ang mga hukom natin ay masyadong woke. Hindi nila tayo bibigyan ng hustisya. Sa tingin ko, hindi kasing lambot ng UK police ang mga pulis natin. Pero nakatali ang mga kamay nila. Kailangan nilang gumalaw sa loob ng hangganan ng batas. Hindi sila pwedeng lumampas doon. At ang mga politiko natin ay woke dahil ang Victoria ay pinamumunuan ng isang woke na kaliwang Labour Premier, si Jacinta Allen, na ngayon ay umiyak dahil may naglunsad ng kampanya dahil may gumawa nito. Tingnan mo ito. Patalsikin ang bruha. Sinasabi nila na patalsikin ang bruha. Kaya naglalagay sila ng mga billboard na ito sa mga truck at umiikot sa mga kalsada ng Melbourne. Nagwawala siya at sinasabing misogyny ito. Pero paano naging misogyny yon? Hindi ito seksista kung hindi ka namimili. Uulitin ko, hindi ito seksista kung lahat ay tinatamaan mo. Seksista rin ba ito? Kasi tinatawag namin siyang fire the liar. Patalsikin ang gagong yan. Kung tawagin natin siyang gago, ayos lang. Tinatawagin natin siyang tarantado. At mas madaling gamitin at mas pabaya ang mga Aussie salitang CUNT. Gusto ko ring sabihin pero oo, patalsikin ang CUNT. Pasok pa rin ito sa pamantayan ng pampulitikang pagpuna. Pasensya na, na-divert ako.
Ang punto ko, ito ang inirereklamo nila habang ginagawang literal na mga war zone sa third world ang mga kalsada natin. Kaya itong si Declan, ang pagpatay kay Declan, ito ang Henry Nowak moment natin. Dapat tayong magprotesta. Nangyari ito noong 2025. Pareho lang ito mga pare. Alam nila na sa lahat ng dako ay umahabot na tayo sa sukdulan. Sa tingin ko, hindi pa tayo sapat na galit. Tignan mo to. At bukod pa dyan, dinadala pa nila ang mga barbar na yan. Isa siyang literal na leader ng ISIS. Nakatira siya sa SLA. Sa totoo lang, akala ko biro lang ito. Tapos tiningnan ko. Nakumpirma ako. Akala ko biro lang. Akala ko napapalabis lang talaga itong mga to. Alam mo yon, nagpapatawa lang. Satira lang. Hindi. Totoo pala. Tignan mo pa to. Isa pa. Hayaan mong sabihin ko ulit sa'yo. Hindi pa alam kung sinong mamamatay tao. Pero tingnan mo. Lalaki, 25, sinasabing sinaksak hanggang mamatay. Hindi lang simpleng gasgas to. Hindi ito yung sinaksak ka tapos nabuhay ka pa. Hindi. Sinaksak hanggang mamatay. Pwedeng mangyari ito sa kahit sino. Patuloy tayong mapapatay dahil sa mga woke na pulisiyang ipinataw sa atin dito sa maliit na Africa ng Melbourne, Footscray. Nag-aaral ako sa universidad doon. Hindi naman magandang lugar na yon dati. Pero ngayon parang impyerno na ng third world. Hindi na ako pupunta doon. May isang lalaki na inaresto dahil sa umano'y nakamamatay na pananaksak sa lugar ng Footscray sa Melbourne na kilala bilang Little Africa at sinalanta ng krimen. Ang umanay biktima, isang 25 taong gulang na lalaki mula South Yara. Siguro ay isang puting lalaki, kawawang puting lalaki, aksidenteng napadpad doon sa kung anong dahilan. Natagpuan, inaassume ko lang, kasi alam mo na, hindi ko alam, kung hindi nila ibibigay ang pagkakakilanlan, nasa karapatan natin na mag-assume. Tama ba? Karapatan naming mag-assume. Kung ayaw ninyong gawin namin ito, ibigay ninyo ang lahat ng detalye. Sabihin ninyo kung sino inaresto ninyo. Sabihin ninyo kung sino nasaksak. Kalokohan yan kasi dati na nilang sinasabi sa amin. Yan ang palaging patakaran mga pare. Yan ang palaging patakaran. Kung ibibigay nila ang pagkakakilanlan, kung puti ang tao, ibibigay nila agad ang pagkakakilanlan ng umatake. Gagawin nila yon agad-agad. Natagpuan ng lalaki na may malubhang sugat sa likod ng Courthouse Hotel sa Nicholson Street. Dati ring lokasyon ng universidad ko. Mga bandang 7:45 nung linggo, kahapon o isang araw bago yon. Inalagaan siya ng mga paramedic sa lugar pero hindi na siya nailigtas. Nagsagawa ng paghahanap ang pulis sa paligid para sa umatake sa kanya. Inarestuan ng Victoria Police ang 37 anyos na lalaki mula Williamstown sa Yarra Valley Railway Station. Hindi ko alam kung sinong taong ito, pero naalala ko nung Abril na karaang taon, tinalakay ko ang insidente kung saan binaril ng pulisya ang lalaking Somalian na sumugod gamit ang kutsilyo. 2 buwan bago nito, sinaksak ng lalaking iyon ang isa pa. Mga gang na Aprikano. Oo, hindi pa tayo sapat nagagalit mga kaibigan. Sa tingin ko dapat tayong magprotesta tuwing weekend. Hindi ko alam ang dapat gawin. Hindi ko alam kung may magagawa ko pero sumali na lang. Sumali kayo sa aking Telegram group kung saan nagtitipon ng mga makabayan mula sa kanluraning mundo at nagbabahagi ng saloobin. Sa tingin ko, pwede nating gawing plataporma yon para mag-organisa ng protesta. Meron tayong 500 at 22 miyembro ngayon. Libre ito, sumali lang kayo. Tulad ng sabi ko, may mga tao mula sa buong kanluraning mundo. Mga makabayan na nakikitang bumabagsak ang bansa nila dahil sa mga woke na kaliwang politiko. Nagbabahagi kami ng ideya. Sa tingin ko, hindi pa tayo sapat na galit. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating magkaisa at gumawa ng mas malakas na ingay. Kung hindi, Diyos ko, tuwing nakikita ko ang malilinis na kalsada ng Melbourne, parang bumabagsak ang puso ko dahil alam ko kung ano ang darating. Nakakalungkot talaga kung doon ka lang mag-iisip. Tingnan mo ang nangyayari. Mga gang ng Aprikano ang nananakot. Ang Melbourne ay kilala bilang isa sa pinakamaayos tirhan na lungsod. At tingnan mo ito. Mga tao, itong mga dayuhan mula sa ibang kultura ay pumapasok sa mga bahay. Kagaya ng sinabi ko, Hindi ito normal. Hindi natin kailangan tanggapin ito bilang bagong normal. hindi natin kailangan gawin yon.